Nagbibigay ng tulong militar sa Iran ang China at Rusya laban sa Estados Unidos at Israel. Ginawa ang pampublikong pahayag na ito ngayon ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi. Pagkatapos hayagang pagdudahan ni Donald Trump ang pahayag na nagsusuplay ng armas ang Rusya sa Iran at itinututok ang mga Iranianong misail sa mga base militar at barko ng Amerika. Sabi pa ni Trump, kung tutulungan ni Putin ang Iran laban sa Estados Unidos, okay lang dahil tinutulungan din ng Amerika ang Ukraine. Ngayon, hayagang kinumpirma ni Araghchi ang intel ng Amerika na nagsasabing nagbibigay ang Rusya ng datos ng paniniktik sa Iran para sa pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa reyon. Paalala rin, ayon sa intelihensya, nagbibigay ang Moscow ng real-time satellite data para sa pag-atake sa mahalagang target. Samantala, ang Sina ay nakikipag-usap sa Iran tungkol sa pagbibigay ng mga anti-ship missile na maaaring subukan ng Iran na gamitin para palubugin ang armada ng Amerika sa rehiyon. Itinatanggi ni Trump pero kinumpirma na ito ng Iran, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hinuhula na ng mga eksperto ang malaki at mapanganib na kabiguan ni Donald Trump na magiging napakalaking kawalan sa kanya. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News, ang link ay nasa description ng video na ito. Kaya tumutulong ang Rusya at China sa Iran sa iba't ibang paraan, kabilang ang pakikipagtulungang militar. Ayon kay Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, estratehikong kaalyado ng Tehran ang Rusya at China. Narito ang isang sipi. Nagkaroon kami ng malapit na kooperasyon na nagkapatuloy hanggang ngayon, kabilang na ang kooperasyong militar. Maganda ang pakikipagtulungan ng Iran sa mga bansang ito sa politika, ekonomiya at militar. Direktang sinabi sa Tehran na tinutulungan ng Rusya at China ang Iran sa digmaan kontra Amerikano, ngunit balewala ito kay Trump. Kamakailan sinabi ni Donald Trump na maaring nagbibigay ng kaunting tulong si Pangulong Vladimir Putin ng Rusya sa Iran at maaring hindi rin naman. Ayon kay Donald Trump, kahit nagbibigay siya, hindi ito nakakatakot at madaling maintindihan. Heto ang sinabi ng Amerikanong presidente. Posibleng nagbibigay o hindi nagbibigay ng impormasyon ang Rusya sa Iran. Sa tingin ko oo, pero si Vladimir Putin siguro iniisip na tinutulungan natin ang Ukraine, tama? Bibigyang diin ko ang isang mahalagang punto rito. Wala na rin pakialam si Trump sa datos ng Amerikanong intelihensya. Ayon sa Bloomberg, gamit ang kanluran ng intelihensya, sinabi na nagbibigay ang mga autoridad ng Russia sa Iran ng impormasyon sa paniniktik tulad ng satellite images at taktikang gamit ang mga drone para tulungan ang Tehran na umatake sa US forces sa gitnang silangan. Narito ang CP mula sa Bloomberg. Ipinapakita ng suporta ng Russian intelligence sa mga nakamamatay na ganting salakay ng Iran laban sa Estados Unidos, Israel at mga kaalyado sa Persian Gulf, pati pangamba na tutulong din ang China sa Tehran, ang lumalalim na ugnayan ng mga kalaban ng Estados Unidos habang lumalawak ang digmaan. Hindi tiyak ang bisa ng impormasyong binibigay ng Russia sa Iran at kung gaano kadalas silang magbahagi ng mahalagang datos. Gayunpaman, sumasalamin ito sa relasyon ng dalawang bansa. Umasa ang Moscow sa Iranian Shahed noong malawakang pagsalakay sa Ukraine at ngayon ay binabahagi na nila ang kanilang nalalaman sa Tehran. Военными ноу-хау. Sinabi ni Ministro ng Depensa ng United Kingdom na si John Healey at ito ay isang sipe, walang magugulat kapag nalaman na sa likod ng ilang taktikal na galaw ng Iran at marahil ng ilan sa kanilang kakayahan ay may nakatagong kamay ni Putin. Ang mga pamamaraan ng pag-atake ng Iran ay may pagkakatulad sa paraan ng pag-atake ng Russia sa Ukraine. Inaasahan na ito, lalo na kung titignan ang lalim ng alyansang ito ng agresyon nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos nito, ang espesyal na sugo, Pangulo ng Estados Unidos na si Stephen Witkoff ay naghayag na ang panig ng Russia sa kanilang pag-uusap kay Donald Trump noong Lunes ay nagsabi pa na hindi sila nagbabahagi ng impormasyon ng intelihensya sa Iran. Ayon kay Witkoff, maaari nating paniwalaan sila at umaasa tayong hindi nila ito ginagawa. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nagbibigay ang Russia ng Shahed drone sa Iran na ginamit na ng Tehran laban sa mga base ng Amerika at ilang bansa sa gitnang silangan.
Ginamit ng mga Ruso ang lisensya ng Iran sa paggawa ng drone at binago na nila ito. May 100% akong ebidensya na ginamit ng rehimeng Iranian ang mga drone laban sa base ng Amerika at mga kapitbahay nila sa gitnang silangan. Pangalawa, ayon sa aking intelihensya, naniniwala silang ibinabahagi ng Russia ang intelihensya sa rehimeng Iranian at tinutulungan sila. Mayon, inamin na mismo sa Tehran na tumutulong sila. Paulit-ulit sinasabi ni Donald Trump na baka hindi naman talaga sila tumutulong at kahit tumulong, hindi raw ito nakakatakot. Ano ngayon kung pinapatay nila ang mga Amerikanong sundalo? Mas pinatatag ng Iran at Rusya ang ugnayan nila nitong mga dekada bilang tugon sa pagsalungat ng Estados Unidos. Nagbibigay ang Iran sa Rusya ng Shahed drones na ginagamit ng Moscow laban sa Ukraine at nagtayo rin sila ng mga pabrika nito sa Rusya. Pareho ring sinuportahan ng dalawang bansa ang wala na ngayong rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria. Bukod pa rito, noong 2021, lumagda ang Iran at Beijing ng isang 25 taong kasunduan para sa ekonomikong kooperasyon. Ngunit bumalik tayo kay Abbas Araghchi. Sinabi niya na ang kipot ng Hormuz ay sarado para sa mga tanker at barko na pag-aari ng, at ito ay quote, ating mga kaaway, mga umaatake sa atin at kanilang mga kaalyado. Ang kipot ay hindi sarado. Ito ay sarado lamang para sa mga Amerikano. At mga barko at tanker ng Israel hindi para sa iba, pero hindi ito totoo. At ngayon, maaring lumala pa ang sitwasyon. Ang mga Houthi ng Yemen na ayon kay Donald Trump ay natalo na niya nung nakaraang taon ay naghayag na haharangan nila ang kipot ng Bab el-Mandeb bilang suporta sa Iran. Ang kipot ng Bab el-Mandeb ay isa sa pinakamalagang daanang dagat sa mundo. Pinagdurugtong nito ang Dagat Pula sa Golpo ng Aden at pagkatapos ay sa Karagatang Indian. Dito dumadaan ang ruta. Patungo ito sa Suez Canal na pangunahing ruta ng Europa at Asia. Dumadaan sa kipot ang 12% ng pandigdigang kalakalan at malaking bahagi ng langis at gas. Kaya kung maharang ang mahalagang rutang ito ng barko sa pagitan ng Europa, gitnang silangan at Asia, lalo pang tataas ang presyo ng langis at gas. Dahil dito, para masasara ang mga bansa sa Golpo ng Persia sa magkabilang panig. Sabay na pagharang sa kipot ng Hormuz sa isang banda at kipot ng Bab el-Mandeb sa kabila ay tuluyang magpapahinto sa anumang kalakalan sa pagitan ng Asia at Kanluran. Ngunit si Trump ay patuloy na tumatanggi sa tulong para sa Ukraine at iba pang kaalyado at sinasabing nanalo na siya sa digmaan laban sa Iran kahit pa inamin ng Pentagon na tatagal pa na hindi bababa sa 6 na linggo ang digmaan. Oo, si Trump hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwala na tumutulong ang kanyang paboritong si Vladimir Putin sa Iran pumatay ng sundalong Amerikano. Dito ko na ilalagay ang 3 tuldok, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Bukod pa dyan, kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o ng inyong pag-subscribe. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description o mag-scan ng QR code para sa pinakamadaling paraan. Maraming salamat sa anumang suporta ninyo. Hanggang dito na lang, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.